Ayan, ito na yung ating napakalambot na ube chiffon cake. Kita nyo naman, hindi siya nag-color green sa ating pinaka-pan and then ganun din sa ating pinaka-cake. Usually kasi ang nagiging problema ng mga baker ay nagiging green yung ilalim ng ating cake. Dito guys sa recipe na to, kita nyo naman hindi nag-color green ang ilalim ng ating pinaka-cake. Kaya naman tara, gawin natin. Ayan, napakasimple lang ng recipe natin. Lalagay na lang natin sa comment section or description yung pinaka-full recipe ng ating ube chiffon cake. Una, syempre, pag samasamahin nyo lang muna lahat ng dry ingredients nyo. And then, salain nyo siya. Para masiguradong walang buo-buo ito. And then, pagkatapos nga nun ay mag-separate tayo ng egg whites. Ang kailangan natin dito guys ay 14 pieces na large eggs. Ayan, syempre, make sure na ang itlog na gagamitin natin ay bago. Ayan, and after that ay set aside muna natin yung egg whites. Saka na natin ipaghalu-haluin lahat ng wet ingredients sa dry ingredients natin. And then, ganun ulit, i-mix lang natin siya hanggang mawala na yung mga buo-buo or hanggang maging smooth na yung ating pinaka-mixture. Ayan. So, after nun, ay lalagyan na natin ng yam emulco ng greenhouse. So, dito maglalagay lang tayo ng 2 tablespoon. Yes, sa 2 tablespoon na yun guys ay matapang na talaga siya. So, pwede kayong magbawas. Dati kasi, yung ibang brand na ginagamit ko, naglalagay pa ako ng ube powder and then 6 tablespoon na food flavoring na pinaka-ube. Pero dito guys, 2 tablespoon lang yung kinailangan natin. Hindi na din tayo naglagay ng ube powder. So after na nga nating ma-mix yung ating pinaka-butter, ay dito na tayo mag-proceed sa ating pinaka-meringue. Kailangan natin dito yung 14 pieces na large na egg whites and then 2 cups na white sugar. Naglagay na din tayo dyan ng vinegar. So pagka nabit na natin siya ng high speed, ma-reach na natin yung stiff peak stage. Ayan, ganyan, yung hindi na dumuduos-dos yung meringue. Ay, okay na yon. Saka na natin ipopold sa ating pinaka cake butter. Ayan. So, make sure lang na hindi tayo ma-over mix na to. Pagka kasi sobrang over mix niyan guys, ay hindi maganda yung kalalabasan ng ating pinaka-cake. Nagkakaroon ng maraming bubbles yun. So, pagka binik natin yun, ay parang magaspang yung kalalabasan ng ating pinaka-cake. So, kailangan ganyan lang siya guys, ka-smooth. Ayan. So, di ba? 2 tablespoon lang yung ginamit natin dyan. Napakalasa na at napakakulay na. So, gumamit tayo ng 9x30 na baking pan. Naglagay tayo ng 9 cups to 10 cups doon na mixture. And then, sa ating mga bento naman ay 1 cup per pan. So, kung nakakuha naman tayo dito ng 14 pieces na bento size. And then, yung 9x13 na baking pan din. So, after natin ma-bake ng 20 to 30 minutes, depende pa din sa inyong oven. So, ganyan na yung outcome ng ating pinaka-ube chiffon cake. Hindi tayo guys naglagay ng parchment paper sa ating mga bento size at hindi din tayo nag-grease ng oil. Kasi sabi ko nga, ang mga chiffon cake, habang lumalamig yan guys, kusa siyang humihiwalay sa ating mga pan. Ayan, katulad ng kita nyo, yung gilid parang separate na. And then, malaking tipid din sa atin yung pati na din sa oras, di ba? Hindi nyo na lalagyan pa ng oil o lalagyan ng parchment paper. Rekta na siya, guys. Mainam din kasi sa ating mga baker yon. Mahalaga sa atin ang mga oras talaga. So, ayan. And then, ganito lang akong mag-unmold ng ating mga chiffon cake, lalo na sa mga nakalyanera. Pwede kayong gumamit, guys, ng tinidor. Ayan. Kita nyo, guys, dahil malamig na siya, ay kusa na siyang humihiwalay sa pinakapan natin. And then, ayan na, ganyan lang natin siyang i-unmold. Napakaganda, diba? Yan, ganyan siya guys, kalambot. At yung aroma niya, kung naamoy nyo na o natikman nyo na yung ube halaya, ganyan siya guys talaga yung amoy. Kasi madami na akong nasubukan ng mga flavor talaga na ube. Ito guys, yung pagka-natural ng lasa at amoy ng mga flavor ay talagang malapit sa natural na nabibili natin. Kaya naman, gusto ko talaga ang mga flavoring ng greenhouse, mga mahal ko flavoring. Ayan. Guys, ganyan siya kalambot. Napakalambot niyan. Oh, ano mo naman. At, so, ganyan naman nasa loob. Ang bango niya. Amoy siyang ube halaya talaga. Although, iba yung kanyang kulay. Ganun naman talaga yung pagka-kulay ng mga ube. Diba? Ganyan yung kanyang pagka-purple. Sabi ko natin. Lambot. Ang sarap niya guys. Actually, kahit wala ng icing. Ay, okay, perfect na ito. May namumungalan pa yun. Sarap. At ang ganito yung mahal ko kasi, tipid na kasi, una, yung dating recipe na ginagamit ko, gumagamit pa ako ng ube powder. So ito, what yung ginamit ko to, wala nang i-add, wala na din mga food color na violet para makuha mo yung pagka-rich ng ube na kulay. Ito na talaga, all in one na. Ayan. Napakalambot nito. Perfect ko sa kape. So madami siyang magagawang bento. Magandang icing na gamitin sa mga chiffon cake, sa mga fruit cake, shortcake, ay mga whipped cream. So gagamit tayo mamaya gawin ng Everwhip para dito. Harap? Abi, ito mo. Lasa siya guys, ube halaya. Lambot. And then kita nyo naman, nagtimpla pa tayo ng kape para dito. Para kasi ang sarap pang partner eh. Lambot. Bye!